Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Manny Pacquiao at Antonio Margarito, kapwa pasok sa weigh-in para sa laban bukas. Pacman, mas magaan kesa sa Mexicano. Retreat ng mga pinunong dumalo sa APEC Summit sa Japan, sinalubong ng protesta. Flavor turon, banana pansit siopaw at iba pang katakam-takam na pagkain at samut-saring produkto sa Salcedo Market, aking pinasyalan. Silipin ang one-stop shop sa Makati na mga kakaibang gift idea ngayong Pasko. Kabilang ang toy store kung saan ang mga ibinebentang laruan pwedeng i-customize at tila works of art. Pressure test sa may tagas na FPIC pipeline sa Makati sinimulan na. At Pangulong Aquino inaming nakikipag-date sa stylist na si Liz Uy. Mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, kapwa pasok sa itinakdang timbang sina Manny Pacquiao at Antonio Margarito sa bisperas ng inaabangang Super Welterweight title match. At kahit di hamak na mas magaan si Pacman kay Tijuana Tornado, hindi naman daw nababahala ang kanyang coach na si Fred Roach. Nakatutok si Chino Trindad live mula sa Texas, America. Chino. Malamig ho dito at yan ho, kakaharapin na isa pang kondisyon ng ating pambansa kamao si Manny Pacquiao. Kanina po, tinimbang ang ating pambansa kamao, pero mukhang kinulang ang kanya pong timbang para sa 150. Ang official weight, Antonio Margarito even 150 pounds, Manny Pacquiao 144.6 pounds. Kinababahala ng marami ang gaan ng pambansang kamao na nagtatangkang kunin ang WBC Super Welterweight crown para maging ikawalo niyang titulo sa magkakaibang dibisyon. Ngayon pa lang, parang lamang na si Margarito na siguradong lalo pang bibigat kapag nakakain na at nakainom na ng maayos. Hindi bababa sa 160 pounds ang dadalhin ng Tijuana Tornado kontra sa mga 149 pounds ni Pacquiao. That's what his natural weight is. That's where I want him at. He's happy. He's not hungry. Margarita's all sunken and hungry and starving himself. I'm gonna crush this guy. At dahil natural na mas magaang si Manny sa labang ito, hindi raw niya pinilit na magdagdag pa ng laki ng katawan niya. Mas mahalaga sa kanya ay tangan niya ang main weapon sa laban kontra sa malaking si Margarito. Lumit talaga ako dahil sa training, sa hard work na ginawa ko. Nakapokus naman tayo sa speed. Speed naman is malaking factor yan at yan ang maging susi para sa tagumpay bukas. Training natin, hindi tayo pwedeng lumawin. Okay mga kaibigan, yun po yung ating narinig kanina kay Manny Pacquiao. Huwag ho kayo babahala sapagkat under control daw yung kanya pong katayuan dito po kahit na siya ay magaang sa timbang na 150 kanina sa official weigh-in doon po sa Dallas Cowboys Stadium. Jiggy? Chino, mukhang talaga napakaginaw dyan. Hindi ba agrabyado si Manny dito sa official weight na 150 pounds ni Margarito? Pag susukatin natin ang timbang na 150 at si Manny ay hindi pumasok ng 151 lang, talaga hong napakalayo nitong tinatawag na timbang na ito. Pero hindi naman ho talaga nasusukat yun siya sapagkat meron namang control eh. Yung po 150 na yan is the maximum weight na pwede niya pasukin. Ang importante rito, gaya ng narinig nyo kanina kay Coach Freddy Roach, saan komportable ang isang boksingero katulad ni Manny Pacquiao. Hindi ho makakatulong sa kanya kung bibilitin niya abutin niya 150 kung ito na may magdadagdag ng bigat sa katawan niya at magiging sluggish siya for his fight tomorrow kontra kay Antonio Margarito. Chinan, yung mga nakaraang araw nakita natin sa internet na parang iniinsulto nitong si Margarito si Coach Freddy Roach. Ito ba sa tingin mo ay makakapagdagdag ng grit o ngit-ngit sa panig naman ni Pacman pagdating sa laban?
ang mga tunay na mga athletes, yung mga superb athletes na tinatawag natin, yung mga world-class athletes katulad ni Manny Pacquiao, yung mga yan, meron silang ability to compartmentalize o itinatabi nila yung mga bagay na maaaring maka-distract sa kanila, yung mga maaaring makasira ng kanilang focus. Ang focus nila dito ay dali ng kanilang A-game kontra kay Antonio Margarito na kahit papano, kahit na dihado-dihado to, ay magbibigay pa rin ng panganib sa ating pambansang kamao. Yung bagay na yung personal yon, pero hindi ho hahayaan ni Coach Freddy Roach at lalo na ng ating pambansang kamao si Manny Pacquiao na maging hadlang kung anumang personal o anumang galit o anumang tinatawag na inis para masira ang kanilang game plan para mamayang gabi pala dito sa ngayon yata ay nasa 4 degrees na lamig nitong Dallas, Texas. Chino, ito na, pahabol na lang, no? Kasi nga, medyo nilalamig na kayo dyan. Pero excited kasi lahat para dun sa laban Okay lang, bukas. sige. Nakalimutan na ba nila yung issue tungkol dun sa benda ng kamay? Dahil yun yung parang naging issue kay Margarito, di ba? Galing niyang point na yan, Tia. Talagang yung pagbibenda na yan, yun ho ay hindi maaaring makakalimutan dito sa labang ito sapagkat yan ang isang issue kung bakit itong si Antonio Margarito ay napahinga, naglagay husa ng bala o binalahan niya yung kamay niya na parang kumbaga deadly weapon na, sinaksakan niya pa, nilagyan niya ng bala yung kanyang benda at yan ang dahilan kung bakit ito pong si Antonio Margarito ay nasuspend ng 1 taon ng California State Athletic Commission. Ngayon, si Freddy Roach ay isa sa pinakamahigpit na mga tinatawag na mga trainers pagdating dito. Ang ginawa ni Freddy Roach, ikinadala niya o iiwan niya. Ngayon palag yata binabantayan na. Merong isang taong nagngangalang Billy Kim. Ito ho ay kabarkada, kababataan itong si Coach Freddy Roach. At walang gagawin si Billy Kim bukas, pamula sa pag-alis nitong si Antonio Margarito dito po sa Gaylord Hotel, yung hotel ng official hotel ng Manny Pacquiao ni Antonio Margarito hanggang makarating sila doon sa Dallas Cowboys Stadium, hanggang bendahan ng kamay, hanggang isuot ang gloves, hanggang magmarcha itong si Antonio Margarito papasok ng ating pong ring bukas para po sa laban. Actually bukas sa inyo pero mamaya na sa amin kasi madaling araw dito. Yun ang sisiguraduhin na magaganap at sisiguraduhin na hindi magaganap na naman ang pandaraya na ginawa ni Antonio Margarito sa kanyang mga kamay ng kanyang talunin o ng kanyang talunin ni Sugar Shane Mosley noon po 2009. At isa lang kong pahabol bago tayo magpaalam dito sa nagyeyelo na yata ang Dallas na lugar na ito ng Texas. Bukas yun ng umaga merong actually umaga sa amin umaga ng oras ng Pilipinas alas 10 ay meron pong isang espesyal na primer na inihanda ang GMA News and Public Affairs tungkol dito sa pinakaabangan laban ng taon. Ito pong ating Pacquiao Margarito primer. Ito po ay kasaysayan at karangalan. Napahaba na yara. Magpapaalam na ako. Alright, Chino, Ito lang abangan dito. namin yan bukas ng umaga dito sa GMA. Bukas ng umaga. Samantala, pahinga na rin kayo, Chino, dahil Salamat sa inyo, mahaba-haba pa ang araw ninyo. Maraming salamat, Chino Trinidad. Samantala, hindi po magkamayaw ang fans sina pambansang kamao Manny Pacquiao at Antonio Margarito bago pa magsimula ang weigh-in. Mula rin sa Texas, sa Amerika, nakatutok si Ruth Cabal. May fans na naghiyawan. Meron ding nagbubuskahan. Nang tawagin si Brandon Rios na undercard sa laban bukas, may mga nag-boo. Si Rios ang kasama ni Antonio Margarito na lumabas sa YouTube video na kinukot siya umano si Coach Freddy Roach. Maya-maya pa nagtitigan at nagtulakan si Rios at ang makakalaban nitong Canadian na si Aubrey Lawther. Sa weigh-in ng main fight, unang lumabas ng stage ang pambansang kamaong si Manny Pacquiao. Nagbiro pang itatakbo na ang WBC Super Welterweight belt. Pasok ang dalawang boksingero sa catchweight. Pero di tulad ng ibang boksingero na karaniwang galit at seryoso ang mukha pag nagpo-pose, pareho pang nakangiti sina Pacquiao at Antonio Margarito nang magtabi sa entablado. Handa na ang battleground ika nga para sa gagawing bakbakang Pacquiao Margarito at kung gaano kainit ang nangyaring weigh-in ngayon, inaasahang mas exciting pa ang mismong laban sa linggo dito sa Dallas Cowboys Stadium. Nagpractice na rin si Zyrene Parsad ng pagkanta ng Lupang Hinirang. Mixed emotions. I really don't know what to feel because when I got here, when I saw the stadium from afar, it was really wow. It's big,
Bukod sa mga kaanak at Team Pacquiao, ilan rin sa mga namataan sa weigh-in, si Nonito Donaire, mag-asawang Cesar Montano at Sunshine Cruz, at si Batangas Vice Governor Mark Libiste. Mula rito sa Arlington, Texas, Ruth Cabal, nakatutok, 24 oras. Dito naman sa Metro Manila, inihahanda na mga lugar na pagdarausan ng libreng screening ng laban ni Pacman at Margarito. Nakatutok si Rida Reyes. Handa na ang mga gagamiting LED sa Marikina Freedom Park. Ang mga tent sa mga tiyangge, hindi raw muna lalagyan ng mga paninda. Sisilungan muna ng mga manonood. Sa House of Representatives Sports Center, inaasang 2,000 empleyado ang manonood. Ito ang unang pagkakataong ipalalabas dito ang laban ni Pacman na isang kongresista. Siya talaga nag-ano ni Sir Manny na mag-ano ng libre para sa mga empleyado dito sa Congress. Para mabuo yung magpapanood sila kasama yung mga pamilya nila. Inaayos na rin ang sound system sa lobby ng Quezon City Hall kung saan libreng makakapanood ang mga empleyado. Nag-prepare na kami ngayon for the fight of Pacquiao and Margarito tomorrow. Kasi parang baka last fight na to ni Congressman Manny Pacquiao. Handa na rin ang 4 na projector at LED screen sa Camp Aguinaldo para sa live viewing bukas. Importante ang bawat laro ni Manny Pacquiao sa amin na bawat panalo niya ay nakapagpapa-high moral sa ating mga sundalo at sa ating mga Pilipino sapagkat ang sabi ko nga nakapagdadala ng karangalan sa ating bansa. Reservist ng Philippine Army si Manny na may ranggong Master Sergeant. Rida Reyes, nakatutok, 24 oras.